Salamat kapatid na Neville. Magandang umaga mga kapatid. Napakainam na makaparito ngayong araw na ito sa tabernakulo. At naisip ko na marahil, mahiling ko kay kapatid na Neville na siya na ang magsalita sa umagang ito. Tapos ako na lang mamayang gabi. At mangyari lang na may binabalikan akong aralin na pang Sunday School para sa umagang ito. At grabe pong loobin ng Panginoon, sisikapin natin na tumalakay sa Sunday School na aralin na ito. Ngayon, 2 linggo na ngayon halos, simula nang makauwi ako, at may pangangatal ako gaya ng naunawaan nyo dahil sa pagmimisyon. Ako po'y talagang sobrang napagod at parang di ko na kayang makatayo pa. At mangyari rin na kauwi ko lang para sa kaunting pamamahinga. At kaya gumugol ako ng 3 araw doon sa Wolf Creek Dam, dito sa Kentucky, kung saan ako ipinanganak. Sa isip-isip ko, makakapahinga na rin ako sa wakas ngayon. Mainam ito. At ang kaso'y, nung pagbalik ko sa bahay, kaya't ang unang bumulaga sa akin ay kung anong obligasyong panggobyerno tungkol sa aking buwis. Kaya bumagsak po uli ang kalagayan ko. Kaya't naisip ko na baka abutin pa ng 1 linggo o 2 para talagang makabawi ako ng pahinga. At mangyari po na ang aking pagmiministeryo ay napipinto na pong magbago ngayon at wala po akong mga pagtitipon na naka-schedule. At yan po ang dahilan kung bakit medyo bakasyon muna ako ngayon. At naisip ko, kaya't ngayon sa susunod na ilang 1 linggo, ako po'y magpapahinga, buong magpapahinga, at maghihintay lamang sa Panginoon. At marami sa inyo na mga taga rito, na mga matatagal na rito, kasama na namin ng matagal na matagal. Ang naaalala ang sinabi sa atin ng Panginoon, na siya nagpapamala sa tuwina na kung ano ang sinabi niya na gagawin niya. Kung maaalala nyo, nung pinakauna, sa simbahan dito, nung umaga na yon, nailagak natin yung patatagang bato ng tabernakulo, kung papaano na kanyang nakasulat ngayon dito, at nung inilalagak yung bato, naisulat dito sa bakanting pahina ng aking Biblia. Nung umaga na yon, yung dakilang pangitain na yon, ang sabi, hindi rito ang iyong tabernakulo. Sabi ko, saan po, Panginoon? Dinala niya ako roon sa ilalim ng alapaap. Tapos may isang tinig na dumating, at tumingin ako at nakita yaong 3 krus, na parang mga punong kahoy at may bunga sa mga ito, at kung ano pa. Tandaan nyo yung pangitain. Naisulat po yun. Ilang taon na rin. Kinuha ko noong isang araw yung lumang aklat doon. Binasa-basa ko yung mga bagay na sinabi ng Panginoon. Paunang sinabi na mga nangyari na tungkol sa lagay ng kabataan at kung ano ang magiging resulta ng digmaan. At lahat ng mga bagay na yon na saktong-sakto. 2 bagay na lang ang natitira sa isa sa mga dakilang propesiya na yon. Yun nga'y ang mga kotse na nasa kalsada na pinaandar ng remote control ay magmumukhang itlog. Tapos, di nyo na kailangan kayo pa ang magmamaneho nun. Nakakontrol nito ang sarili nito. Tapos may isang bantog na babae ang ahahon. Dahil ang Amerika ay isang bansa ng babae. At magiging isang bantog na babae ang aahon. At magiging presidente o anong gaya noon sa bansa. Tapos nun ay darating ang ganap na pagkalipol. Ang buong bansa nga'y malilipol. At yan po ay prediction ko. Ngayon, hindi po ang Panginoon na nagsasabi nito. Yung isa, yung tungkol sa babae, yun nga'y sabi ng Panginoon. Pero prediction ko, noong 1933, na ang mundo'y hahantong sa ganap na pagkawasak bago mag-77. Mangyari po, na di ko po alam na magkakaroon pala sila ng bagay na may kakayahang mangwasak ng katulad sa meron sila ngayon. Pero nakikita ko mismo ang bansa sa ganap na pagkawasak. Kaya't mga paana lang ng punot, mga bagay-bagay na gaya nun ang naiwan. Kaya patungo na sa ganoon. At kung ang lahat ng mga bagay na ito'y nangyari gaya ng sinabi niya, yun din ay mangyayari. Yan kasi mismo ang sinabi niya sa kasulatan dito. Yan ang sinabi niya, na kung si Kristo'y dumating sa unang pagkakataon, darating siya sa pangalawang pagkakataon. At lahat mismo ng mga bagay na sinabi niya ay magaganap. At yamang nakikita ito at nalalaman na tayo, ang bilang natin ay tatawagin na bilang isang bansa. Yamang nalalaman na ang iglesia ay patungo na sa pag-agaw nito. Pinapaantig noon ng puso ng ministro o ng sino mang karaniwang dumadalo na malaman na tayo nasa araw at oras na ito na kinabubuhayan natin. Ito nga ang pinakadakilang panahon na ang sinuman ay makakapamuhay. Ito nga ngayon, yun nga'y para sa iglesia. Kaya tunay po na inaasam ko ang inyong mga panalangin. At heto po na nakita ko sa tabernakulo, kaya't nakita ko na meron silang magkakaroon ng botohan uli at lahat sa iglesia para punan ang lupon at iba pa. At ang iglesia po ay kailangan ng munting pagpupulong
kaunting pagpapakilos, at kayo po'y sadyang laging mabuti sa akin, at pinagpapala ako, at sa pagdako ko nga rito'y mistulang ang pagpapala sa inyo, at sigurado ako na itong pakikipaglakip ko sa inyo ay pagpapala rin po para sa akin. At lagi niyong tinatanggap ang sinasabi ko bilang katotohanan, gaya ng pagkakita ko rito sa pamamagitan ng Diyos, at ako nga'y nalulugod yan. Kaya heto po, kababalik ko lang, at dito ko po nalaman, kaya't panatilihin natin ang kaayusan sa ating iglesia sa mga lupon nito, at maging dito sa botohan at iba pa. At pagkatapos, kaya't naisip ko na pagkatapos niyan, ako'y lalakad uli at siguro'y magpapahinga lang ng konti bago bumalik muli sa pagmimisyon. Ang bagay na ito'y panatilihin niyo lamang sa inyo. Ngayon, di po kasi ito para sa mga tagalabas. Ito po'y para sa tabernakulong ito. Gusto natin itong pagpupulong sa tabernakulo rito para ang lahat ng mga bagay at bawat mali, lahat ng mga bagay na nangyayari, at marahil pati mumunting mga sigalot sa isa't isa, lahat ng yan, reresolbahin ko ang bawat isa niyan at paghaharapin natin mismo. Kaya kung ayaw niyong kaharapin ito, mas mainam na umalis na lang kayo ng estado, dahil kakaharapin niyo ang maski katitingman nito, gaya ng lagi nating ginagawa rito noon sa tabernakulo, at lahat ng ito'y paplantyahin ng maigi, dahil tayong mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, na sumasalo na sa komunyon. Ang katawan ni Kristo, sa dulang na ito ng mga pagpapala, at wala nang iba't ang diablo mismo ang gumagawa ng paraan para mamali ang lahat at magdudulot ng mga samaan ng loob o paghihiwalay o anuman na gaya nun. At kasama ko rito si kapatid na Neville natin, at bibisi-bisita po kami at pagbabalik loobin ang mga tao na maglakit hanggang sa ang dating tabernakulo ay may panumbalik, may tatag muli sa paan nito para umusad para sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ito po ang dahilan kung bakit sinabi ko ito, ay dahil ito'y sa atin-atin lang dito sa munting grupo rito sa umagang ito. At ngayon, ako po'y magpapahinga lang ng konti at babalik ng madali sa abot ng makakaya ko. Mangyari nga na umaasa akong makabalik sa pagmimisyon uli, at sa panahong ito, loobin ng Panginoon, nais kong dalhin ang kung anong munting nalikom natin na pondo at iba pa, na para sa akin, dadalhin sa mga programang pagmimisyon sa ibang bansa, at kukuha ko ng bagong tolda at ilang bagong kagamitan at magpapasimula sa pagmimisyon sa labas. Hindi po simbahan sa simbahan, kundi magdadaos mismo ng sarili nating mga pagtitipon. Ngayon, hindi naman sa binabaliwala ko ang mga kapatiran na nagimbita sa akin, kaya't nga't napakainam po niyan, pero kadalasan kasi, masusumpungan mo sa mga malakihang gawain na ito, na i-anunsyo nila na pupunta ka roon. Tapos lahat ng mga kaibigan mo ay pupunta. At mangyari nga na may nangyayaring lantaran na paglilikom ng pera. Nakukuhanan ng husto ang mga tao. Ngayon ko lamang ito napagtanto. Kita nyo? Kaya nga, hindi yan tama. Kaya ang asam natin, magkaroon ng isang lugar kung saan madadala sila roon, na hindi nyo na kailangang dalhin doon ang inyong pera. Magpupunta lang kayo. Sarili lang ang dala at maglilingkod sa Panginoon. Kita nyo? At kaya ngayon, at heto po na ang aking pagmiministeryo'y dumarating sa pagbabago ngayon. Naalala nyo ba noon nung dati hinahawakan ko ang kamay ng isang tao at tatayo roon at sasabihin sa akin ng Panginoon kung ano ang suliranin ng tao? Sabi, at mangyayari, matatalos mo ang lihim ng puso ng tao. Bawat isa po sa inyo'y alam nyo na nangyayari yun ng sadyang ganap sa kung anong sinabi niya. Ngayon, ito na po ang sunod na hakbang na iprenopesiya at paunang sinabi na higit sa lahat ng ito, kita nyo? At kalakip ito ngayon sa pagbabago. Yan ang dahilan kung bakit tinitira ako ni Satanas sa aking buwis. Pilit na sinasabi sa akin na sa gobyerno na may utang daw akong buwis sa bawat kusing na natatanggap ko bilang isang ministro mula 27 taon ang nakararaan sa pagpasok sa pagmiministeryo. Hindi po yun totoo dahil yung pera ay dumadaan dito sa iglesia. Ako po ang tagapangasiwa ng iglesyang ito. Siya nga po, yan po ang nakalagay sa mga record dito. Kaya mangyari na kung ako ang tagapangasiwa at ingat yaman ng iglesyang ito, napaka-imposible naman nun na ang gobyerno ngay dapat na walang kinalaman doon. Mangyaring ang pag-uusisa nila'y hindi sa simbahan. Ang pag-uusisa nila'y sa akin bilang ingat yaman ng iglesia at pinirmahan ng mga tagapangasiwa ang dokumento na naroon sa bangko na lahat ng mga pondo ko. Sa halip na magkaroon ako ng foundation sa sarili ko, pinadadaan ko iyon sa iglesia ko rito dahil otomatiko na kinokonsidera itong foundation. Siya nga. At dahil dyan, napapanatili nito na hindi ko aabandonahin ang iglesia at iwan ito at lalayo at wala na akong kinalaman dito. Lagi ko ngang ipinapangako sa mga tao na babalik ako sa simbahan
sa tuwi-tuwi na yan at aagapay sa kanila. Yan ang dahilan kung bakit pinanatili ko ito ng gaya niyan, dahil nangako ako sa inyo ng mga taga rito. Yan ang dahilan kung bakit nananatili ako sa ganitong ayos sa halip na may individual, kasi kung ganyan ang gagawin, hahantong ito sa pagiging organisasyon at ako'y mariing laban sa organisasyon. Kaya pinapanatili ko ito sa paraan na ganito sa mga kamay ng Diyos para makausad tayo para sa kaharian ng Diyos. Ngayon, sa umagang ito, nais nating pag-aralan ang pinagpalang salita at manampalataya. Ngayon, gusto ko pong sabihin din ito. Siya nga, nakikita ko si kapatid na Egan na marami, ang iba pa sa mga tagapangasiwa na nakaupo rito. Matapos na magkaroon kami ng pagpupulong ng mga tagapangasiwa nung isang gabi. Totoo po, hayagan kong sinasabi ngayon sa publiko sa harap ng iglesia ng bawat isa sa inyo ay hindi na lang mga inatasang tagapangasiwa. Kayo'y mga pinagbotohan ng mga tagapangasiwa at ang pangalan nyo ay nakalagay na roon sa mga record. Sige po. At ngayon, magkakaroon pa sila ng iba pang mga botohan ng mga diakono naman at iba pa. At si kapatid na Neville po ay ipatatawag niya yan agad pagkatapos ng gawain ito. Siya nga, at para sa magiging ingat yaman at iba pa, sa pagsasaayos natin ng iglesia, ipre-prepara yung lahat ng mga ulat, ihahanda. Pagkatapos, tutuon na tayo sa revival na parating. Ngayon, bago po tayo bumuklat ng mga pahina rito para sa araling ito ng Sunday School, sa pagbubuklat ng dakilang salita na ito ng buhay na Diyos, atin munang iyuko ang ating mga ulo pansumandali habang makikipag-uusap tayo sa may akda ng aklat na ito. At ngayon po ay isang tabi nyo na ang bawat iniisip, bawat bagay na kontra na umahadlang sa inyo mula sa pagkamit ng pagpapala. Manalangin tayo. Pinakabanal at matuwid na Diyos, sa iyo pong pinagpalat kapita-pitagang presensya, heto kami na dumudulog ngayon. Iniaalay sa iyo ang aming mga buhay at aming mga kaluluwa at aming mga katawan at aming mga paglilingkod at ang aming mga talento. Kaya't lahat po ng kamit namin, aming inilalapag ang lahat ng ito sa iyo. At sa iyo pong pagtunghay sa amin, Panginoon, kung meron mong pagkakasala na hubad at di pa na ipagtatapat, hinihiling po namin sa iyo, O Panginoong Diyos, na iyong ipahid ang dugo ng iyong anak na si Jesus sa dakong gaya nito. Dahil napagtatanto namin na kami sa aming mga sarili walang kakayahan at napaka-imposible para sa amin na tustusan ang aming sarili. Kaya naman nakadepende kami ng buong buo sa kanyang mayamang dugo at kanyang biyaya na mapairal sa kapakanan namin, na kaming mga di karapat-dapat na makasalanan ay makadulog ng may katapangan isang araw sa iyong presensya, habang inilalagay sa harap namin ang dugong ito ng Panginoong Yesus, na iyo pong sa mga panahon na nagdaan ay kinikilala bilang ang dugo ng iyong nag-iisa't bugtong na anak at nag-iwan ng pangako na sa pamamagitan niya, kung ipagtatapat namin ang aming mga pagkakasala, kami aaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At ngayon, hinihiling namin, Panginoon, na iyo kaming patawarin sa anumang pagkakamali, anumang kasalanan ng paglabag o pagkukulang, pagsuway, na kung may anumang masamang pag-iisip ang sumaksak sa aming kaluluwa, nagawa ng nagniningas na suligi ng dyablo, na iyong palalayasin ang masamang kaaway mo na ito at ng iyong mga hinirang. At mangyari po na hinihiling namin na iyong ipadala ang Espiritu Santo para gamitin ang salita sa oras na ito habang ipinagpapakumbaba namin ang aming mga sarili bilang mga instrumento na ikaw po'y makapangusap sa amin at makapakinig sa amin ng iyong salita. At nawa kami bilang kapalit ay tanggapin ito mula sa iyo at aalis ng lugar na ito sa araw na ito na nararamdaman namin na kami muling isinaayos para sa layon ni Kristo,
na kami maging mas naangkop pa para sa gawain mamayang gabi at bukas dahil sa pagdalaw ng Espiritu Santo. Iyo pong pagpalain ng aming mga kapatid sa lahat ng dako, ang mga simbahan sa buong mundo, na ipinapangaral ang salita ng buhay sa masamang panahon na ito. Nararamdaman namin na wala ng mahabang panahon pa ang natitira, sapagkat ang gabing mabilis na dumarating. Ang mga ulap ng digma ay pumapainlan lang na muli. May kasamaang napipinto at dalangin namin na iyong ipahintulot kami na magtrabaho ng higit sa natatrabaho namin noon. Iyo pong pagkalooban ng kapahingahan ang aming napapagod na mga katawan, Panginoon, at isugo kami muli sa pakikibaka. Sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pagsasaalang-alang sa Kanya kami dumadalangin. Amen. Sigit, habang binubuklat natin sa umagang ito ang Biblia sa 11 kabanata ng Aklat ng mga Hebreo, nung Miyerkules ng gabi, tinatalakay natin ang 7 kabanata ng Aklat ng mga Hebreo tungkol kay Melkisedek na walang ama at wala ring ina, walang pasimula ng mga araw at katapusan man ng buhay. At kaya naiisip ko na marahil sa umagang ito, angkop na bumuklat ulit tayo sa kamanghamanghang aklat na ito. Yamang nadaanan na natin ang pambungad na mga tagpo sa bagay na inaasam nating ipangusap doon sa mga nagdaan nating pagbabasa. At lumundag tayo sa 10 kabanata at 9 na kabanata na tumutukoy sa mga kautusan ng paghahain ng handog. Heto tayo ngayon sa dako naman ng pananampalataya. At dito sa aklat ng mga Hebreo, sa 11 kabanata, at simula sa 23 talata, bababasa natin dito ito. Sa pananampalataya, si Moises, nang ipanganak, ay tinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang, sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata. At hindi sila natakot sa utos ng hari. Sa pananampalataya, si Moises, nang lumaki na ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya ay tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto. Ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita. Nais kong kuning paksa sa umagang ito, pamimili sa pamamagitan ng pananampalataya. At nais kong kunin bilang teksto ang unang 3 salita ng 23 kabanata. Sa pananampalataya, si Moises. At pamimili sa pamamagitan ng pananampalataya, sa lahat nga ito ng bagay na ginagawa natin, dapat pumipili tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At lahat mismo ng nasumpungan natin na ginawa ni Moises, na kay gandang ulit-ulitin, ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng paningin, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang dahilan kung bakit pinili ko ito para sa umagang ito, para sa iglesia sa estado na ito, ay dahil talamak na sa ating, maging sa mga eskwelahan natin at sa buong paligid, tad tayo ng napakaraming siyentipikong pagtuturo. Dahil dito, nalalayo ang mga tao mula sa pananampalataya. Ngayon, ang pananampalataya ay hindi pinapatunayan ng siyensya. Ang pananampalataya pa nga'y bagay na di nakikita ng siyensya. At tayo, kung maiwawaglit natin ang dakilang pananampalatayang ito, kung ganoon ay ganap tayong nasa kadiliman. Ito'y kahit na gaano pa tayong kaedukado,
na may pamamaraan tayo ng pagpapaliwanag sa salita ng Diyos para umangkop sa paraan ng paniniwala natin. Wala ngang ibang paraan para lugurin ang Diyos, haya't sa pamamagitan ng pananampalataya lang. Malinaw na sinasabi yan ng kasulatan, na haya't sa pamamagitan ng pananampalataya mismo. At kung walang pananampalataya, sabi ng kasulatan, hindi maaring malugod ang Diyos. Kaya, kung di umaayon ang pananampalataya sa siyensya, at ang siyensya ay di umaayon sa pananampalataya, kung ganoon, ay kung pagtatabihin sila sa isa't isa, kailangan nating pumili gaya ng ginawa noon ni Moises. Haya't sa pananampalataya, tayo ay sumasampalataya. Ngayon, kung may wawaglit natin ang pananampalataya, kung ganoon ay di natin maibubunsod ang isamang panalangin natin na tugunan ng Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat na sumampalataya na siya nga, at isang tagapagbigay gantimpala sa kanila ng mga masigasig na nagsisihanap sa Kanya. Kaya, kung mawawalan tayo ng pananampalataya, ang mga panalangin natin mapapawalang bisa. Wala tayong patutunguhan. Kaya ang dapat na buong pagtutuon ng isipan natin sa umagang ito ay ang manghawakan sa pananampalatayang yun. Mangyari nga na kung may wawaglit natin ang pananampalataya, lahat ng mga pag-asa natin mawawala. At kung may wawaglit natin ang pananampalataya, lahat ng pagka-espiritual natin mawawala. Dahil hindi kayo maaaring sumampalataya sa mga bagay na inyong nakikita. Dahil yung mga bagay na inyong nakikita ay lahat kukupas. Kung titingin nga tayo sa isang bantog na tao, isang kilalang ministro, o isang malaking kongregasyon, lahat ng ito'y kukupas balang araw. At kung titingin tayo sa isang malakas na bansa o isang malakas na sandata, lahat ng mga ito'y kukupas balang araw. At kaya naman dapat tayong mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga bagay na hindi dinedeklara ng siyensya. Sa pamamagitan nga ng pananampalataya, dapat tayo sumasampalataya. Ngayon, nawawaglit natin ang ating kaluwalhatian kung naiwawaglit natin ang pananampalataya. Ngayon, kung napapalayo tayo mula sa pananampalataya, kung ganoon, ay nadadala natin ang iglesia tungo sa dako ng pagka-intelektual. At maraming beses na pinaiisip sa atin sa kalagitnaan ng mga tao na dahil malaki ang kongregasyon, at dahil sa naglalakihan kasi ang kanilang mga simbahan, matataas ang kampanaryo at sikat, marami sa mga dumadalo ang kigagara ng pananamit at forma. At maraming pera na kaya nilang bumili ng mga bagay-bagay. Tayo madalas, iniisip natin na puno yun ng inspirasyon, na ang naturang iglesia na ito ay ipuspos ng inspirasyon. O kung minsan pa nga'y itinuturing natin ang iba't ibang mga ministro na kapag lumalabas sa dako ng pagmimisyon at malaking madla ang pumaparoon na nagtitipon. Haya't iniisip natin kung minsan na tandayan ng kapuspusan sa inspirasyon. Pero hindi naman po yan totoo talaga. Inspirasyon lang yan na pantao. Mangyari nga na ang tunay na inspirasyon ay nanggagaling sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kita nyo? Kahit na yun may isa lang o sandakot lang. Kahit na yun may malaking simbahan o maliit na simbahan. Hindi yun ang mahalaga. Kahit ang mga ngaral ay kilala't magaling man magsalita o isang tao lang na halos di alam ang kanyang ABC, hindi yun mahalaga. Nakasalalay yun sa mensahe na kanyang dinadala. Kung yun ba'y kinasihan ng inspirasyon ng salita ng Diyos, o ang inspirasyon nun ay galing lang sa intelektual na hinuha ng inspirasyong pantao. May mga tao na nagkaka-inspirasyon dahil ang tagapagsalita ay mahusay. Hindi yun ang nagpapatama nun. Minsan, nagkaka-inspirasyon sila dahil ang tao ay pinagsanay ng lubos na nagagawa nitong dalhin ang kanyang punto sa madla. Hindi ibig sabihin niya na God ay galing na yon sa Diyos. Kita nyo? Tanging sa walang hanggan ng Diyos na walang hanggang pinagpalang salita, tayo makatatanggap ng inspirasyon. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay nun.
sa pamamagitan ng pananampalataya ay tinatanggap natin ito. Ngayon, kung bubulayin natin si Moises at itong dakilang panahon ng kanyang buhay, at mababasa natin ang kanyang kapanganakan at kung papaanong inalagaan siya ng Diyos. Pero may panahon nga na dumating sa buhay ni Moises na siya'y humantong sa panahon ng pagpipili. Kung tama ang pagkakabasa natin, nakita natin doon na siya'y anak na babae ng Faraon at siya pa nga'y tagapagmana ng trono. At siya na sana ang sunod na Faraon ng Ehipto. Nangyari nga na nung bumaling siya tumingin sa paligid, matapos na umabot na siya sa gulang at edad ng pananagutan. At mangyari nga na naroon ang mga alipin na iyon na nagtatrabaho sa mga hukay ng putik. At si Moises, nung siya'y tumanaw sa bintana ng palasyo, sa siya ring mga alipin na iyon na tinanaw din ng Faraon. Pero may pagkakaiba nga sa kanilang pagkakita. Nais kong lumagak sa kaisipan na yan sa umagang ito ng ilang minuto at naway patimuin ng Diyos ng langit ang bagay na ito sa bawat puso rito. Nakadepende nga sa kung papaano nyo tinitingnan ang mga bagay-bagay. Yan nagkakaiba. Ang kilalang ebanghelista, si John Sproul, na isa sa mga naakay ng pagmiministeryo ni kapatid na Bosworth, na marami sa inyo ang naaalala pa maraming taon na ang nakalipas, sa may Old Glory Barn. Naikwento niya na isang araw noong nasa biyahe siya, bago yumao ang kanyang minamahal na katuwang at asawa. Nasa La Salle, Lorraine, France sila noon. At nagkaroon ako ng pribilehiyo na bisitahin ang parehong lugar na iyon. At ipinapasyal sila nung tagapaglibot doon sa mga hardin. At marami sa kanilang ipinapakita na iba't ibang bagay. At dumako sila sa isang estatwa roon ng Panginoong Yesus, yung pagkakapako sa krus. At nakatayo roon si Ginong Sproul. Tinitingnan yun. Siya at ang may bahay niya. At sa kanilang puso, may pamumuna sila sa bagay na naroon sa isip ng pintor o ng iskultor pala. Nung lilukin ng iskultor ang bato na yon, dahil napakapangit ng pagkakasagisag noon sa paghihirap at pag-ibig at kahabagan ng Panginoong Yesus. Kaya't yung pagkakalilok kasi noon ay parang basta-basta na lang at mukhang tinapyas-tapyas lang. At lumapit yung tagapaglibot kay Ginoong Sproul at sabi nito, Ginoo, sa palagay ko may pamumuna kayo sa estatwa na ito ng Panginoong Yesus. Tapos sabi niya, meron nga. At sabi ng lalaki, hindi na po ako nagulat dahil marami sa mga tao ang kapag tumitingin dito, sa una ay may pamumuna sila rito. Tapos sabi ni Ginoong Sproul, ano kasi, wala akong nakikitang kaawaan naman o anumang inspirasyon sa pagtingin ko sa bagay na ito. Kaya pinagtatakahan ko lang kung bakit ganito ang pagkakagawa rito ng iskultor. At mangyaring ang iskultor, sabi, Ginoong Sproul, wala naman pong problema sa estatwa na ito. At ang iskultor ay may tamang bagay sa isip niya. Pero mukhang ang problema po ay sa inyo, yung anggulo po ng pagtingin nyo rito. At kaya inalalayan ng tagapaglibot siya at ang may bahay nito. At inalalayan sila sa isang altar sa paanan ng naturang krus na iyon. Tapos sabi ng lalaki, ngayon Ginoong Sproul, sige po't tumingin ka pa itaas ngayon. At nung siya nga'y tumingin pa itaas, ang sabi nga niya ay parang mababagbag ang puso niya sa kaibuturan niya. Grabing laking pagkakaiba nga. Natatayo lang doon at titingin doon ng paganoon. At ang lumuhod doon at tingnan yon sa paraan kung paano nga yun dapat tingnan. At ganoon ng Diyos. Ganoon nga ang pananampalataya. Yun nga'y sa paraan ng pagtingin nyo rito.
Kung titingnan niyo ito sa paraan na ito'y Biblia lang ng nakarang kasaysayan, na bagay ng mga panahong nakalipas, hindi niyo makukuha ang tunay na kahalagahan ng Biblia. Ang dapat niyo ngang gawin ay lumuhod at sumunod sa mga kautusan ng Bibliang ito. At tingnan niyo ito sa pamamagitan ng mga mata ng Espiritu Santo. Tatanungin ko ang mga tagapakinig sa umagang ito, ano ngang mabuting maidudulot sa atin ng isang Diyos ng lipas na kasaysayan kung hindi siya ang siya ring Diyos ngayon? Ano ngang mabuting maidudulot ng isang Diyos na ginagamit si Moises at pinagpapangyari ng mga himala sa kanya na kanyang ipinamalas? Ano ngang mabuti ang maidudulot noon sa atin na magbasa patungkol sa isang Diyos na ganito kung hindi siya pa rin ito sa panahon ngayon? Ano ngang mabuting maidudulot ng isang Diyos na kinayang iligtas mula sa nag-aapoy na hurno ang mga binatilyong Hebreo kung hindi siya pa ring Diyos ngayon? Anong mabuting maidudulot ng isang Diyos na humatol sa pagitan ng tama at mali ng panahong nagdaan at pinarusahan ng mali at pinagpala ang tama kung hindi siya pa ring Diyos ngayon? Ano pang dahilan at nagtutungo pa tayo sa simbahan kung ganoon? Bakit pa tayo umiiwas sa mga bagay ng sanlibutan kung hindi siya pa ring Diyos na taglayan siya pa ring kahatulan? At siya ring opinyon gaya ng kung ano siya noon? Ano ngang mabuting maidudulot ng isang Diyos na nagawang hawakan ng kamay ng isang babae na may nagbabagang lagnat at yung lagnat ay tumigil? Kung hindi siya ring Diyos sa panahon ngayon, ano ngang mabuting maidudulot ng paglilingkod sa isang Diyos na nakaya noong tawagin ng kanyang kaibigan mula sa libingan matapos na patay na ito ng 4 na araw? Kung hindi siya pa ring Diyos ngayon, sa pananampalataya, tayo nananampalataya na darating ng isang maluwalhating araw na tatawagin niya tayo mula sa lupa, gayong bumalik na tayo sa pagiging isang kutsara na lang ng alabok. Paano natin yun mapapatunayan? Hindi natin yun papatunayan. Atin itong sinasampalatayanan. Hindi sinabi sa atin na patunayan ng anumang bagay. Ang hiniling sa atin ay sampalatayanan ito. Sa pananampalataya, nagawa ni Moises ang ganito at ganoon. At nung si Moises, nung siya'y kabataang lalaki pa noon, nung tumanaw siya sa bintana ng palasyo sa mga alipin, nakita niya ang siyang kumpulan ng maruruming mga alipin na punong-puno ng putik na nakita ni Faraon. At kung si Faraon nga ang titingin sa kanila at ang mga Ehipsyo, wala nga sila't sangkumpul lang ng mga alipin. Yun lang daw ang kapakinabang nila, ang pagiging tao na taga-tapan lang ng putik. Para gumawa ng mga ladrilyong gawa sa putik para sa mga siyudad na itinatayo ni Faraon. Yun yung tingin ng mga Ehipsyo at Faraon sa mga alipin. Pero si Moises, nung siyang tumingin sa kanila, ibang ang pagtingin ang meron si Moises. Nung makita niya, sa pagdaan niya sa bintana, ang naglalakihang mga hukay sa harapan nila, ang mga luha na gumuguhit sa kanilang mga pisngi. At ang namamaluktot nilang mga katawan, ang tingin niya sa kanila'y mga tao ng Diyos. Hindi mga alipin ang tingin niya sa kanila. Ang tingin niya sa kanila'y piniling bayan ng Diyos. At sa aking paglibot mula estado sa estado at mula bansa sa bansa na nangangaral, mula sa paghayo ko mula sa mga pintuan ng munting tabernakulo na ito, na isang interdenominasyong institusyon, na walang batas kundi pag-ibig, walang aklat kundi ang Biblia, at walang kredo kundi si Kristo, ang tingin ko mismo sa mga anak ng Diyos. At sa mga itinakwil, ang tingin ko'y mga pinili ng Diyos at hinirang na bayan. Hindi ko sila tinatanong kung miyembro ba sila ng Branham Tabernacle. Hindi ko tinatanong kung sila ba'y Methodist, o kung sila ba'y Presbyterian, o kung sila'y Pentecostal, o Nazarene, o Pilgrim Holiness.
Ang mithi ko nga'y tingnan sila bilang bayan ng Diyos, haya't nakikita ko ang kanilang kilos at kanilang galaw, na sila'y mga lingkod ng Panginoong Diyos. At ang puso ko'y nag-aasam na makipagbuklod sa kanila. Kahit na ano pang hero ang daladala nila, may pag-aasam ako na sila'y makasama sa pagbubuklod. Minamahal ko sila dahil alam kong sila'y bayan ng Diyos. Kapag nakakakita ako ng isang babae na naglalakad sa kalsada, na mahaba ang palda at ang buhok ay maayos ang pagkakaayos sa kanyang likod, at ang damit ay disente, at kapag may makikita akong ibang kabataang babae na marahil parehas ang edad, na ang suot naman ay pares ng short, ang babaeng ito marahil sa itsura ay dobling mas maganda kaysa sa babaeng may mahabang buhok ayon sa pagtingin ng mundo. Pero ako nga'y papanig sa babaeng nakadamit na pang-Kristiyano. Gayong ang mga tao ay pagtatawanan siya at babansagan siyang panatiko. Sa kabila niyan, sa kanya ako papanig. Siya may hindi ganoong kaganda kaysa sa isa pang babae sa itsura, pero may bagay siya na nakita. Sa pananampalataya, nakita ng babaeng ito siya na hindi nakikita, na pumapatnubay sa kanyang buhay. Kapag may nakikita akong lalaki sa trabaho, na binabansagan na diakono o mga ngaral o isang panatiko, dahil tumatanggi siyang manigarilyo o uminom ng serbesa at magpunta sa mga sayawan gaya ng iba pa sa kanila, at binabansagan tuloy siyang isang panatiko, ang puso ko nga'y pumapanig sa kanya. Siya'y kapatid ko dito sa Ehiptong lupa, na ang puso ko'y may pag-aasam na yakapin siya at sabihin, kapatid, tayo'y mga manlalakbay at dayo sa lupain ito, at may pag-aasam ako na makipagbuklod sa iyo. Si Moises ay kinailangang pumili sa pamamagitan ng pananampalataya. Gaano ngang karaming kabataang lalaki ang susunggab sa oportunidad na maging anak na babae ng Paraon. Gaano ngang karaming kabataang lalaki ang susunggab sa oportunidad na iniharap kay Moises na tamasahin ng lahat ng kalayawan at kabighanian ng mundo, na maging hari ng Ehipto, na ang buong mundo'y tuntuan lang ng kanyang mga paa. Kahibangan, yan marahil ang nasa isip ng mga kabataang lalaki noong panahon niya. Nung piliin ni Moises na pumanig sa piling ng mga nagdadalamhati at naghihirap na bayan ng Diyos, bakit yun ang ginawa niya? Sa pananampalataya, iniangat niya ang mga mata niya. Tumanaw siya lampas sa kabighanian ng sanlibutan ito. Tumanaw siya lampas sa kalayawan ng kasalanan. At sinabi ng Biblia na siya'y nagtiyaga tulad sa nakikita niya siya na hindi nakikita sa pamamagitan ng pananampalataya. At pinili niyang maglingkod sa Diyos na yun kahit na ano pa ang mangyari. Hindi yan nagbago. Marami sa atin ang pwede namang piliin na dumalo sa mas mainam na gusali. Marahil mas malulugod, marahil sa pakikipagbuklod at kaginhawaan na makaupo sa mas komportabling upuan. Marahil mas magiging popular tayo kung iinom ng alak at maninigarilyo at mananamit at kikilos na gaya ng mundo. Pero ano nga ang nangyari? Iniangat nyo ang inyong mga mata at sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakita nyo siya na di nakikita at pumanig sa paninindigan nyo kasama ang mga itinakwil at ang mga nababansagang holy roller ng panahong ito. Dahil sa pananampalataya, nakita natin siya na hindi nakikita. Pinipiling magdusa sa mga pag-uusig at mga kadalamhatian. Hindi ko sinasabi sa mga tao na piliin nilang magdalamhati sila. Hindi ko sinasabi na piliin nyo ang pagdudusa. Hindi yan makataong bagay na gawin. Pero kung ang paghihirap ay nakalatag sa daan ng tungkulin
Atin niyang kaharapin ito sa pagdating nito. Hindi ko nga sinasabing sadyain niyong gumawa ng isang bagay para libakin kayo ng tao. Hindi ko gustong magsabi kayo ng kung ano-anong ibang bagay na ako'y isang kasapi ako sa isang iglesia na di naniniwala sa ganito at ganoon, sa bagay ng sanlibutan, at mga bagay na gaya niyan, para magbunsod sa mga tao at pagtawanan nila kayo. Sinasadya niyo yan sa sarili niyo. Hindi ko nga sinasabi na kayo'y lumabas diyan at gumawa ng kung ano-ano at gumawa ng bagay na labis-labis na. Hindi yan ang sinasabi ko na gawin nyo para yung mga tao'y babansagan nila kayong panatiko. Sinasadya nyo yan kapag ganyan. Pero kung yung ngay nakalatag sa daan ng inyong tungkulin patungo sa Diyos, hayaan nyo ang mundo na sabihin nila ang gusto nilang sabihin. Magpatuloy kayo. May pagpipili kayong gagawin. Bawat lalaki at babae ay kailangang magpasya. Ano na lang kaya kung nakita ni Paraon ang nakita ni Moises? Nakita ni Moises ang paghihirap ng bayan. Batid niya ang kapalit nun. Pero sa pananampalataya ay pinili niya pa rin ito sa halip na magpakasasa doon sa kalayawan ng kasalanan. Marahil sa mga mumuntit kabataang babae na nakaupo rito, mga kabigha-bighaning kabataang babae marahil, sasabi-sabihin nga sa inyo ng sanlibutan, gawin niyo yung ganito at ganoon. Maganda kayo. Maganda ang hubog ng katawan niyo. Dapat ipinapakita niyo yan. Pero kapatid kong babae, iangat nyo ang inyong mga mata at tumanaw ng lampas diyan. Tumanaw sa kanya na nagsabi, kasuklam-suklam para sa isang babae na magsuot ng kasuotang ukol sa lalaki. Kung ang mga kalalakihan ng mga kapitbahay sa inyong komunidad, kung ang mga kababaihan ng mga kakilala nyo ang magsasabi, putulin nyo yung mahabang buhok nyo yan. Mas presko. Magiging ganito, ganoon, at kung ano pa, o mas magiging mainam ang dating nyo. Huwag na huwag kayong makikinig sa ganoon. Iangat nyo ang inyong mga mata at sa pananampalataya'y tanawin na nagsabing ang buhok ng babae ang kanyang kapurihan at hindi niya dapat ito gupitin. Kung sasabihin nila, ganito na ang uso ngayon, mas gaganda ang katayuan mo sa iyong trabaho o sa iyong amo. Kung makikipag-inuman ka, kung maninigarilyo ka gaya ng iba pang kababaihan, mas maganda ang katayuan mo sa pakikipagkapwa sa inyong pamayanan. Sa pananampalataya, iangat nyo ang inyong mga mata at tumingin sa kanya na nagsabi, dungisan nyo ang katawan na ito at ito'y wawasakin ko. Sa pananampalataya, sinasampalatayanan natin ang mga bagay na ito. Hindi nga ito sa bagay na nakikita nyo. Ito'y bagay na sinasampalatayanan nyo. Sa pananampalataya, gumanap si Moises. At sa paglakad na ito sa pananampalataya, dumarating sa punto na kailangang pumili. Si Lot ay kalunos-lunos na nagkamali gaya ng pagkakamali natin. Maraming beses kasi na ang pagpili natin ay sarili lang nating kapakanan. Ang pinipili nating mga bagay ay yung para makakalamang. Halimbawa, kung may kaunting pagtatalo-talo sa iglesia at may magsasabi, bueno, ang diakono o ang pastor ay sa panig na ito. Huwag yun ang tingnan nyo. Ang tingnan nyo ay kung ano ang matuwid. Ilabas nyo ang bagay na yon at papagkasunduin sila. Yun ang makadiyos. May pagpipili. At ang pagpili natin sa sarili nating kapakanan. Pumipili tayo ng bagay na mas kapakinabangan sa atin. Pero si Moises nga'y pinili ang mga pagdadalamhati at ang kadustaan. Nang sa gayon ay makalakad siya kasama ng bayan ng Diyos. Pagkabulayan nyo ito ngayon. Pakinggan nyo ito. Pinili na siya'y tampalasanin kasama ang bayan ng Diyos at ibinilang yon na masigit na kayamanan sapagkat siya'y nagtiyaga, yamang nakikita siya na hindi nakikita. Ngayon, si Lot nga nung isang beses ay kinailangang pumili. At marahil sa umagang ito, may mga kalalakihan at kababaihan na nakaupo rito na pagpapasyahan nyo na ang huli nyong pagpili. Ganyan kayo ngayon sa kung ano kayo. Dahil noong nakaraang ilang taon ay pinili nyo kung magiging ano kayo ngayon. At kung ano ang piliin nyo ngayon, ang magdedetermina kung magiging ano kayo 5 taon mula ngayon. 5 taon mula ngayon, kayo marahil ay isa ng misyonero. 5 taon mula ngayon, marahil kayo isang kilalang Kristiyano. O marahil 5 taon mula ngayon, nandun na kayo sa impyerno dahil maling pasya ang nagawa nyo. 5 taon mula ngayon, marahil tagalinis kayo ng duraan sa isang bahay inuman. 5 taon mula ngayon, marahil magiging patutot kayo sa lansangan.
o marahil kayo isang lalaki o isang babae na magiging karangalan sa anumang pamayanan dahil ang pinili nyo ay si Kristo. 5 taon mula ngayon, marahil nasa kanwalhatian kayo na nakasama sa pag-agaw dahil sa pasyang pinili nyo ngayon. Ano pa't kailangan nyong pumili at huwag kayong tumingin sa bagay na nakikita nyo sa ganang inyo. Ang piliin nyo ay yung nakikita nyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun lang ang tanging bagay na mahalaga, ay kung ano ang pipiliin nyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Lot, sa kanyang pagpili, iniatang ni Abraham kay Lot na ito'y pumili, at iniatang nga sa inyo ng Diyos ang inyong pagpili. Piliin nyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Sa halamanan ng Eden, may punong kahoy doon ng kaalaman at isang punong kahoy ng buhay. Binigyan ng tao ng pribilehiyo na piliin ang alinman na hinahangad niya. At ganoon din ito ngayon. Ibinibigay sa inyo ang inyong pribilehiyo bilang mga kaluluwang may kalayaang pumili na piliin ang anumang gusto nyong piliin. Ang payo ko nga sa inyo ay huwag tumingin sa mga modernong bagay sa paligid nyo at sa popularidad man at sa kasikatan man na maaari nyo raw makamit. Bagkus ang piliin sa halip sa pamamagitan ng pananampalataya, siya na nagbigay ng pangako na balang araw ay darating siya at itutuwid ang lahat ng mga kamalian. At pagkakalooban kayo ng buhay na walang hanggan, at babangunin kayo, kahit na ang piliin nyo ay ang daan ng mga kakaunting itinakwil dahil sa Diyos. Yun ang piliin nyo. Kung may mga suliraning daladala, kung may mga suliranin sa lupain, kung may mga suliranin sa iglesia, kung may mga suliranin sa tahanan, saan man ito, pagpasyahan mo ang pipiliin. Sa pananampalataya, paglilingkuran ko ang Diyos. Ipagpapakumbaba ko ang puso ko sa kanyang presensya. Lalakaran ko ang daan kasama ang mga anak ng Diyos. Nakita ko sila na hinamak at tinanggihan at itinaboy at pinagtawanan. Pero magpapatuloy pa rin ako sa iniatang sa aking tungkulin. Mananatili ako at kung sila'y umiyak, iiyak ako kasama sila. At kung may kalumbayan, makikidamay ako sa kalumbayan kasama sila. Ang paraan ng pamumuhay nila, yun ang aking ipamumuhay. Gaya ng sinabi ni Naomi kay sinabi ni Ruth kay Naomi, ang iyong daan ay magiging aking daan. Ang aking daan ay magiging iyong daan. Kung saan ka mabubuhay, ako'y mabubuhay. Kung saan ka patungo, ako'y patutungo. Ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay magiging aking Diyos. Piliin niyo yan. Kahit para bang binabalatan nito ang talukap ng inyong konsyensya sa pag-iisip na kayo'y mahalagang tao, humarin niyo yan at tumugaygay sa daan ng mga kakaunting hinamak dahil sa Panginoon. At manatiling tapat sa dako ng gawain at sa iniatang sa inyong tungkulin. Tumingin sa paligid si Lot. Sabi niya, may pinili na ako. At tumanaw siya sa dako ng Sodoma. Nakita niya roon ng may inam na madamong kaparangan na mas mainam kaysa sa nakita ni Abraham. At sa dako kung nasaan si Abraham, nakita niya ang oportunidad na mapapakain niya ang kanyang bakahan para magkaroon ng mas matatabat may inam na mga baka. Sana po wala akong nasasaktan na damdamin ng kahit sino. Pero yan po ang tayo ng napakaraming mga ngaral na ikokompromiso nila ang Ebanghelyo. Sa pag-iisip na mas marami silang pera na makukuha dahil doon, pagkakakitaan para makakain, mas pipiliin ko na mamuhay sa isang tigang na lupa, kakain, iinom mula sa isang sapa, at soda cracker lang ang kakainin. Kaysa sa ikompromiso ang pagtitiwala ko sa aking pananampalataya sa salita ng buhay na Diyos. Yun ang daan na tatahakin ko. May ilan na nagsasabi, Billy, ano bang mayroon sa pagtitipon mo? At bakit napakarami yatang mga Pentecostal na kasali? Isang sikat na ministro ng denominasyon na nagsabi niyan. Sabi ko, itataguyod po ba ng inyong denominasyon ang pagtitipon ko? Hindi ba katagalan sa Look Magazine, sa pagkakaalala ko, may artikulo roon at sabi nung nagsulat doon patungkol sa mga Pentecostal. Sabi niya, ang iglesyang Pentecostal ang pinakamabilis na lumagong iglesia sa mundo ngayon. Bakit? Dahil ang mga kalalakihan at mga kababaihan ay nagsipag-angat ng kanilang mga mata't tumanaw sa malayo. At mangyaring pinuri ng nagsulat ang mga Pentecostal. Hayan din na nabanggit din naman niya na marami rin sa kanila ang nagawi sa pagka-radical. Kung ano pa, pero ang mga Methodist ay sumasamba sa isang kredo. Sinasamba nila ang Diyos sa pamamagitan ng isang kredo. Ganon din ang ginagawa ng Baptist at ng mga Presbyterian. Pero ang mga Pentecostal ay sumasamba sa pamamagitan ng kanyang Biblia. Sa pananampalataya, nakikita natin ang pangako
Papanig at papanig ako kasama sila. Kahit na gaano pang katindi ang paghahamak sa kanila, kaysa pa rin ako sa kanila. Gayong nililibak sila, at ang buhay ay minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba, gaya noon sa Israel. Hindi ko asamin na tumayo kasama ang isang bulang propeta sa tabi ng burol na isang Balaam, at may pangangahas na sumpain ng pinagpala ng Diyos. Dahil sa kampamento na iyon ay naroon ng batong hinampas, at ang isang duguang hayin, at isang haliging apoy. Kahit na ano ang kalagayan nila, tinutugay-gay sila noon patungo sa katagumpayan, at kinakailangan nilang mapuntahan yon, dahil sila ang pinangakuang bayan na lumalakad sa pananampalataya. Gayong di sila denominasyon, sila ay mga manlalakbay, at gayon din ang bayan ng Diyos. Pero hangad ko nga na pumanig sa daan nila, lumakip sa kanila sa kanilang hanay, hindi sa kanilang denominasyon, kundi sa pakipagbuklod sa palibot ng mga bagay ng walang hanggang Espiritu ng Diyos, na sa pamamagitan ng pananampalataya ay aking natanggap ang bautismo ng Espiritu Santo. Tulungan nawa ako ng Diyos at tuwina na magkaroon ng ganyang saloobin. Pansinin, habang papausad sila, nasumpungan natin si Lot na tiningnan niya ang oportunidad para patabain ang kanyang bakahan. Marami rin ang nakatingin sa oportunidad ng pinatabang pitaka. Marami ang tumitingin sa oportunidad ng mas mainam na katayuan sa lipunan. Nakita niya ang posibilidad na kumita ng ilang karagdagang dolyar. Nakita niya ang posibilidad ng pagiging alkalde ng syudad. Yamang isa siyang banyaga at isang matalinong tao. Hayan nga siya. Baka ako pa nga ang maging premyadong tao ng syudad. Nakita niya ang mga posibilidad dahil nakalatag ang mga ito sa harap niya. Pero ang di niya nakita ay yung apoy na wawasak sa lupain yun. Hindi niya napagtanto sa sarili niya na ang lupain yun ay lipos ng kasalanan at kinakailangang wasakin ng Diyos. At sa panahon ngayon, laging itinatanto ng mga tao patungkol sa sarili nila sa pagsasabi, ikaw ba'y, sasabihin ko, ikaw ba'y Kristiyano? Sasabihin nila, ako'y Amerikano. Wala ngayong kinalaman doon kung paano nga na ipagpipilitan na sabihin sa isang uwak na siya'y palaka. Wala yung kinalaman doon. Siya'y wawasakin dahil matuwid ang Diyos. At kung ang Amerika ay maabsuelto sa kanyang mga kasalanan, ang matuwid na kataas-taasang banal na Diyos ay obligado na bangunin muli ang Sodoma at Gomora at humingi ng paumanhin sa kanila dahil sa pagtupok sa kanila, dahil sa kanilang kasalanan. Kung hahayaan lang niya na tayo maabsuelto sa ganoon. Kung hahayaan lang niya kayo na mapunta sa langit, samantalang hayaan ang kawalan ng katwiran sa inyong mga gawa, o di dapat sana'y ibabangon din niya sina Ananias at Sapphira para bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Tunay na ganoon ang gagawin niya. Pero siya nga'y matuwid. Ang tiningnan ni Ananias ay yaong pera niya. Ang tiningnan ni Pedro ay si Kristo. Oh, grabe! Hindi nakita ni Lot ang pagkawasak ng kanyang mga anak sa dakong yun. Marami sa inyo sa panahon ngayon na mga nangahawakan sa mga matatandang formal na mga kredo at mga bagay-bagay. Hindi nyo natanaw ang pagkadalingkwente ng kabataan at ang pagkakasira ng inyong mga anak. Hindi nyo nakita ang inyong anak na babae na hahantong doon sa bahay prostitusyon. Hindi nyo nakita ang inyong anak na lalaki na magiging isang lasenggo o naroon sa mesa at nagbabaraha sa kung saang dako. Dahil ang dakong yun ay natutubigan ng mainam. At ang kasalanan ay di alintana. Hindi niya nakita ang kanyang asawang babae, ang pangulo ng lahat ng sosyedad, na magiging haliging asin noong tumanaw siya. Hindi niya nakita ang kanyang sarili na tumatakas at gangipin na lang siya sa kapahamakan. Tumatakas patungo sa isang munting bayan sa kung saan dako para maligtas ang kanyang buhay. Hindi niya yun nakita dahil ang tiningnan lang niya ay kung ano yung nasa harapan niya. Pero si Abraham, hindi niya pinansin yung lupain na yon na natutubigan ng mainam dahil iniangat niya ang kanyang mga mata at nakita ang bukas dahil mamanahin niya ang lahat ng mga bagay. Ang tunay na Kristiyano ngayon ay iniangat ang kanyang mga mata at nakikita ang pangako ni Kristo. Mapapalad ang mga amo sapagkat mamanahin nila ang lahat ng mga bagay. Mamanahin nila ang lupa. Ang tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakatanaw doon at yun ang nakikita. Bansagan nyo na siya ng kung anong gusto nyo. Iniangat niya ang kanyang mga mata at nung gawin niya yun, sinabi ng Diyos, Abraham, lumakad ka sa lupain
lahat ng ito'y sa iyo. Sa pananampalataya, ginawa nito ni Abraham. Sa siya ring pananampalataya na kamit ni Moises. May isang komentarista ang sumulat minsan na ganito ang sinabi. Sa palagay ko nga'y napakaganda ng mga salitang nakapaloob dito. Na si Abra, kakamtin man ni Moises, ang pinakamainam sa mundo at ilalagay yon sa isang timbangan. At ang pinakamahinang relihiyon at ilalagay yon sa kabilang timbangan. Kaya't mas matimbang pa rin ang pinakamahinang relihiyon kaysa sa pinakamainam ng sanlibutan. Ganyan din ito sa panahon ngayon na kung babansagan tayo ng kung ano-ano na may babansag sa atin, mga panatiko o makalangit na tagapagpagaling o holy roller o kung ano pa na gusto nilang itawag, itong pinakamahina natin ay mas matimbang kaysa sa pinakamainam ng sanlibutan. Walang may gusto na mabansagan na napaglipasan ng panahon. Matandang makaluma, panatiko, pero mas matimbang pa rin yun sa pinakamainam na maaring ialok sa iyo ng dyablo. Tunay na higit mismo. Inaring malaking yaman ni Moises ang kadustaan ni Kristo. Paunang nakita niya si Kristo. Kalaunan nga'y nagsabi siya ng makapangyarihang kinasiyang mga salita patungkol sa kanya. Masdan nyo, ang Panginoon niyong Diyos ay magbabangon ng isang propeta na kagaya ko. Alam niya, pauna niyang nakita siya at inaring niya ang kanyang kadustaan na higit na kayamanan kaysa sa kabighanian ng mundo. Kaibigang Kristiyano, sa panahon ngayon, maaari niyo bang gawin yan? Kaya't sa kabila ng kabighanian at katanyagan ng sanlibutan, sa pananampalataya, nakita natin siya na nangako. At ang pinakamahinang iglesia sa panahon ngayon, sa kabila ng kalagayan nito, hayan nga na mas matimbang ito kaysa sa lahat ng ipresenta sa inyo ng dyablo. Kahit tayo nagkakahati-hati, kahit tayo nagkakahiwa-hiwalay, kahit tayo nagkakalito-lito at nagkakabukod-bukod sa mga denominasyon at panatisismo, mas matimbang at matimbang pa rin yan kaysa sa ano pa man na ipresenta sa inyo ng dyablo. Tunay, inari niya ang kadustaan ni Kristo na mas malaking kayamanan kaysa sa lahat ng kayamanan ng Ehipto. Kaya naman may ginawa siyang bagay. Tinalikuran niya ang Ehipto. Oh, gustong-gusto ko ang salitang yan. Tinalikuran niya ang Ehipto. Kita niyo, nakatanaw siya sa siyaring bintana. Pero ang paningin niya'y iba kaysa sa Paraon. Ano na lang kaya kung nakita ni Paraon ang kawakasan niya? Ano na lang kaya kung nakita ni Paraon ang bansa niya'y lulunurin? Pero nakita yun ni Moises. Papaano? Sa pamamagitan ba ng siyensya? Sa pamamagitan ng pananampalataya? Nakita yun ni Moises. Lahat mismo ng ginawa niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil nangako ang Diyos kay Abraham na kanyang ama, na kanyang dadalawin ang bansa na ito pagkatapos ng 400 taon at inalabas sila. At sa pananampalataya, nanampalataya si Moises sa salita na sinabi ng Diyos at nabatid yun mismo, yamang sa pamamagitan ng pananampalataya na siya ang piniling tagapanguna para dalhin sila palabas. Alam niya ang posisyon niya. Pumosisyon siya sa mga putikang hukay bilang isang tagatapal ng putik at ibinilang ang kadustaan ni Kristo na mas malaking kayamanan kaysa sa maupo sa trono ng Ehipto. Pumwesto mismo siya. Hindi niya basta sinabi lang, nakikidalamhati ako rito. Kaya't pumwesto mismo siya at sumama mismo sa kanila. Luwalhati ng pumwesto mismo siya. Sumama tayo mismo sa kanila. Hindi na nakapagtataka na sinabi ng kinasiyang manunulat, tatahakin ko ang lansangan kasama ng ilan na sa Panginoon ay kinamuhian. Kasama si Jesus na hakbang aking sinimulan, ngayon patuloy na sa aking nilalakaran. Ako'y patungo na sa lupain ng Kanaan. Tunay. Si Moises, sinabi ng isa noon na si Moises ay maaari naman siyang maging anak ng Paraon at kamtin ng kabighanian ng sanlibutan. Pero mas pinili niyang mapagkilanlan bilang isang anak ni Abraham kaysa sa isang anak ng Paraon. Isang anak ni Abraham na hinahamak kaysa maging isang anak ng Paraon na hari. Ako nga'y mas pipiliin ko na maging anak ng Panginoong Yesus at kanyang kapwa-lingkod at mas piliin ang aking kalagayan kasama ang mga taong tinanggihan ng sanlibutan ito kaysa sa maging presidente ng dakilang Estados Unidos na ito. O maging isang Elvis Presley o isang Pat Boone o sino man na maiisip nyo. Tatahak ako sa aking daan. Marapat lamang sa mga kabataang babae na tumahak sa daan nila. Sa halip na maging isang Mary Pickford o kung sinong sikat na artista sa pelikula o maging kakit-akit na babae, haya't tahakin nyo ang daan kasama ng mga ilang kinamuhian
dahil sa Panginoon. Mas pipiliin ko na maging isang mangangaral sa pulpito na ipinapangaral ang mga di maarok na kayamanan ni Kristo kaysa sa maging isang sikat na artista ng Hollywood o pinakasikat na tao sa mundo. Ako man ay maging salat sa pagkain, manghingi o anuman na kailangan kong gawin. Tatahak ako kasama ang bayan ng Diyos. Sa pananampalataya, gagawin ko yan. Marami nang inaalok sa akin ng mga oportunidad. Pero sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya, ako'y nakatingin. Sa pananampalataya, malayo ang aking tanaw, at ang aking Ama ay nakaabang sa dulo ng daan, upang paghandaan tayo ng dako na pananahanan doon. May isang opisyal sa pagbubuwis ang may sabi ng isang araw, bakit mo'y tinagubili ng iyong bahay sa iglesyang yan? Anong dahilan at ibinigay mo ang $25,000 na tahanan sa isang muntit lumang mukhang barong-barong na tabernakulo? Sabi ko, hindi dahil sa simbahan kaya ginawa ko yun. Ginawa ko ito para sa mga taong naroon. Wala ako na isa man sa yaman nitong mundo. Bawat kusin ng pera na natatanggap ko ay binibigay dito sa iglesia. Bakit? Ang pananampalataya ko kasi sa Diyos at hindi sa mga bagay ng sanlibutan ito. Ang aking pag-ibig ay nilagak sa taas at naniniwala ako na lahat kayo'y ganoon din kung kayo'y wasto sa Diyos. Tunay na ganoon nga kayo. Tayo sa pananampalataya ay tumanggap. Tayo sa pananampalataya ay sumasampalataya sa Diyos. Si Moises, kinailangan niyang pumili. At pagkatapos nga'y kailangan na niyang kumilos matapos na pumili na kailangan niyang ipaglaban ng pananampalataya. Hayan nga't hindi niya kinatakutan ng galit ng hari. Ngayon, bilang tao, may karapatan siya na matakot sa galit na yon. May karapatan siya na matakot sa galit ng hari. Pero hindi siya natakot. Hindi nga niya yung ginawa. Dahil sa trabaho lang niya yun. At naroon siya sa iniatang sa kanyang tungkulin. At hindi niya alintana anuman ang sabihin ng hari tungkol doon. Tumahak siya sa daan niya ano't anuman. Ngayon, si Paraon, siyempre nga, nung makita niya na natatalo siya, pinaunlakan niya sina Moises at ang mga anak ni, sabi niya, sige, sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin ko. Manatili pa rin kayo sa lupain at lumabas lang at mag-alay sa inyong Diyos. Ganyan nga ang pamamaraan ng dyablo. Oh, pwede ka pa rin namang maging relihiyoso. Bakit di mo subukang magpunta at sumapi sa iglesyang ito? Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng mga bagay na ito sa dakong yan. Sasabihin ng isang lalaki sa kanyang asawang babae. Sasabihin ng asawang babae, asawang lalaki, naligtas na ako. Wala na akong manicure o lipstick at kung ano pa. Wala nang ganito. Wala nang pagdalo-dalo sa mga kasiyahan. Wala na itong mga sosyalang bagay. Wala na ako sa ganito. Ilalaan ko na lang ang oras ko sa pagbabasa ng salita, pag-aasikaso ng tahanan. Ngayon, tingnan mo, mahal. Ikaw, pwede ka namang maging relihiyoso pa rin, kung tutuusin. Ngayon, tingnan mo. Ikaw kasi dumadalo pa rito. Mali ka lang ng dinadaluhang simbahan. Hindi po. Kayo nga'y nasa tama. Kung may mga ngaral na ganyan ang ipinapangaral sa inyo, dapat kayong manatili riyan. Saliksikin muli ang mga kasulatan at sumpungan nyo kung tama ba ito. Oh, sasabihin, dito ka na lang dumalo. Wala silang ganyan-ganyan na dapat daw gawin dito. Kita mo, hindi nila ginagawa yung ganyan-ganoon dito. Ganon yung taktika. Sa ganitong kalayo lang kayo pumunta. Pero ayaw nga niyang umalis kayo mula sa lupain yon. Ganyan ang discarded pamamaraan ng dyablo. Ayaw niyang lumayo kayo mula sa mga bagay ng sanlibutan. Mangyari nga na dinadala pa ang sanlibutan na mahalo sa simbahan. Noong isang araw sa daan ko, binuksan ko ang radyo ko at may awitin doon at pinakinggan ko yun at inabot ako ng halos sa dulo na ng kanta bago ko masabi kung yun ba'y ganap na relihiyosong kanta o ang dyablo yun na sinusubukang dalhin ang mga bagay ng Diyos sa level ng sanlibutan. Hindi niyo pwedeng gawin ang ganyan. Mahabag nawa ang Diyos. Wala akong pakialam gaano mong karaming album ang mga isulat ni Elvis Presley ukol sa lahat ng magagandang relihiyosong kanta. Inaalihan pa rin siya ng dyablo. Mas marami siyang napapadalang mga kabataan sa impyerno kaysa sa lahat ng mga pagkilos na nalalaman ko sa buong mundo sa panahon ngayon. Si Pat Boone at lahat sila, kasapi siya sa Church of Christ. At si Elvis Presley naman ay isang Pentecostal. Sinay Judas Iscariote, sa anyo ng mga kalalakihan na yon, sinusubukan ng dyablo na dalhin ang matatayag na bagay ng Diyos nang sa gayon ay ihalubilo niya rito sa ibaba. Mangyari nga na di natitingin ang mga tao sa taas dito, kaya't dito na tuloy sila titingin. Sasabihin, bueno, parehas lang din naman. Hindi pwedeng magkapareho. Lumabas kayo mula sa lupain. Sabi, sige, pwede kayong magpunta ng ilang araw at pwede kayong magpunta. Pero dito pa rin kayo manatili sa lupain. Ayan nga, sinisigurado niya na babalik sila. Tapos nung makita niya na di yun uubra, kaya't nakaisip siya ng iba na naman. Sabi niya,
Sige, at sasabihin ko sa inyo ang gagawin nyo. Sige, pumunta kayo saan man nyo gustong pumunta. Pero iwan nyo ang lahat ng mga asawa nyong babae, lahat ng mga anak nyo, at lahat ng mga bakahan nyo sa dako rito. Iwan nyo sila rito, at pwede kayong lumabas. Dahil alam niya na kung may iwan ang mga ari-arian nila sa dako rito, maakit sila na bumalik. At yan ang sinasabi ng Diablo sa inyo. Kung magtitira kayo ng ilang bagay ng sanlibutan na nandyan pa rin sa inyo, na may kagustuhan pa rin kayong manigarilyo, may kagustuhan pa rin kayo na uminom ng alak, may kagustuhan pa rin kayo na manamit tulad ng sanlibutan, yan na yan nga ang gusto ng Diablo. Lagi kong naririnig ang tungkol sa pagtalikod sa pananampalataya. Hindi ako naniniwala na may pagtalikod gaya ng iniisip ng ibang tao. Marami lang silang iniwang ari-arian sa Ehipto na inaakit sila pabalik. Ganun nga yun. Yung pagtalikod sa pananampalataya ay hindi yun ganoon sa sinasabi nila na ganoon yun. Sadyang marami lang kayong iniiwan sa sanlibutan na iyon ang umaakit sa inyo pabalik. Kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, nung ang Israel ay handa na noon, nung hating gabi na yon, yung lahat mismo ng pagmamay-ari nila sa mundo'y nakaimpakit, handa na silang umalis mismo. Ang Diyos naway magpadala ng revival na gaya niyan. Naiimpake natin ang lahat at nakahanda na tayo mismong umalis. Kaya nang parating ang sigaw sa hating gabi, lumabas kayo at katagpuin siya. Siguraduhin nyo na ang lahat-lahat ay naimpake na. Siguraduhin nyo na wala kayong anuman nang maiiwan sa sanlibutan ito. Naaakit sa inyo pabalik na anumang tali na pipigil sa inyo. Mag-impake na kayo. Maghanda na tayo. Paalis na tayo. At alam nyo ba, sinasabi ko nga sa inyo, sila'y tapat na tapat sa Diyos, na anupat si Paraon na mismo ang atat na atat nung hating gabi na yon. Sabi niya, umalis na kayo, at magpakalayo na. Dalhin niyo ang lahat ng meron kayo at lumayas na. Ikinagagalak ko nga ng gusto na may tao na makakapamuhay ng sobrang malapit sa Diyos, na anupat di malaman ng Diablo kung anong gagawin niya sa taong ito. Ganun nga, lumabas na kayo, magpakalayo kayo, tumalima sa Diyos. Sa pananampalataya, nakita niya ang pangako. Tagatapal man ng putik o hindi tagatapal ng putik, umalit siya sa daan ng mga kakaunting hinamak dahil sa Panginoon. Sabi ni Paraon, dalhin niyo na ang lahat ng meron kayo at lumayas kayo mula rito. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa inyo. Ganoon na lamang ang katapatan niya sa Diyos sa pananampalataya. Magbubunsod ng mga himalang pananampalataya. Kung kayo'y makakapanatiling tapat sa Diyos sa pananampalataya, nakita natin siya. Ubos na po ang oras natin. Lumampas na tayo sa oras. Pero sa pananampalataya, sa umagang ito, iangat nyo ang inyong mga mata. Huwag nyong tingnan ang nasa paligid nyo. Ang modernong sanlibutan na ito, bagkus tumingin at tingnan siya na nagkaloob ng pangako. Sinabi ng Biblia, hindi natin nakikita ang mga bagay-bagay na ganap ngayon. Pero tunay na ang nakikita natin ay si Jesus. Sa Kanya kayo tumingin sa umagang ito. At ang inyong mga gawi ay mababago. Habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo pansumandali para sa pagdulog na panalangin, naway idagdag ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa mensaheng ito. Magbulay kayo ngayon sa puso nyo. Kayo ba'y nakatuon sa tuwina sa mga bagay ng sanlibutan? Sa pananampalataya, nakita nyo ba si Jesus? Nakatuon ba kayo sa inyong popularidad sa inyong iglesia? Kung ano ang katayuang panlipunan nyo sa mundong ito? O nakatuon kayo kay Jesus na sa kahabagan ay inilagay ang kanyang sarili sa kanan ng karangalan sa itaas, na naghirap gaya ng isang martir, ang matuwid para sa di matuwid. Magagawa niyo bang ibaling ang inyong mga mata at tingnan ang punong kahoy ng buhay sa ipayo? Kung ganoon, iwan niyo ang punong kahoy na ito ng siyensya at kaalaman, at maglingkod sa Kanya. Gusto niyo bang maalaala sa pananalangin bago ako manalangin? Itaas niyo inyong mga kamay para sa kung anumang kahilingan na kinakailangan niyo. Pagpalain kayo ng Diyos. Nakikita niya ang lahat na kamay niyo. Kung makasalanan kayo, ibaling nyo ang inyong mga mata at tumingin na ngayon. Kung kayo'y walang malasakit, kung kayo'y may kaunting pag-aaway-away at mamunting ganong mga bagay, ano ngang magiging kaibahan nito? Mamamatay at mamamatay kayo isa sa mga araw na ito. Anong araw? Marahil ngayong araw, hindi nyo yan alam. Isang oras mula ngayon. Marahil nandun na kayo sa impyerno o marahil nandun na kayo sa langit. Pero kailangan nyong mamili ngayon. Kung may anumang bagay sa buhay nyo na hindi tama, pumili na kayo ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Sasabihin nyo, bueno, kung makaganti lang sana ako sa babaeng ito, kung makaganti lang sana ako sa lalaking ito, ano pa man yan na nagawa nila, piliin nyo ang buhay. Piliin nyo ang buhay. Dahil sinabi ni Jesus, kung mula sa inyong puso, ay di nyo mapapatawad ang bawat tao sa kanilang masamang ginawa. Gayon din na hindi kayo patatawarin ng inyong makalangit na Ama. Kaya pagkabulayan nyo yan ng maigi. Kung may isa mang puot sa inyong puso laban sa kung kanino mang tao, makasalanan o banal man, nanganganib kayo sa apoy ng impyerno. Ngayon, iangat nyo ang inyong mga mata. Ano ang nakikita nyo? Ang kaaway nyo ba? O ang nakikita nyo ay ang inyong tagapagligtas?
Ano ang tinitingnan nyo sa umagang ito? Kung kayo nga'y may sakit at sinasabi ng inyong doktor na hindi na kayo gagaling, iangat nyo ang inyong mata sa direksyon ng krus, kung saan siya sinugatan dahil sa ating katampalasanan, na sa kanyang mga latay, tayo'y pinagaling. Huwag niyong tingnan kung ano ang sinasabi ng doktor, sa siyensya siya kumikilos. Ang pananampalataya ay kumikilos sa dako ng Espiritu at Diyos. Sige't bulayin natin ang mga bagay na ito ngayon. Habang nakataas ang inyong mga kamay, nakikita yan ng Diyos. Let us pray. Manalangin tayo. O eternal God. O walang hanggang Diyos, Worship now. sa katiwasayan ng pagsambang After ito the ngayon, message has gone forth, matapos na ang mensahe na ipahayag na, do not huwag let mo pong those pabayaan seeds of ang thy mga word, binhi Lord, ng iyong salita, Panginoon, fall upon stony na mahulog na lang sa mabatong lupa. Do not Huwag let mo the pong message, pabayaan Lord, na ang fall in mensahe, briars, Panginoon, ay mahulog sa mga dawag, sa mga tinik, that the cares of this life na ang mga abalahin ng buhay na ito, might choke katulad it ni out Lot, to the end, ay iinisin yon palabas. become a castaway. Sa huli, magiging sayang. But oh, Pero, blessed mapagpalang Diyos, let it fall iyo pong good pabagsakin fertile ito ground sa mabutit upon matabang penitent mga hearts. lupa, And sa mga on pusong mine nagsisisi, also, Lord, at sa akin din, Panginoon, that we all nang sa might gayon look lahat to kami makatuon God's sa salamin glass ng of pagtanaw looking ng Diyos, and at see makita ang the tinanggihang iglesia rejected ng Panginoong church of the Lord Yesus, Jesus, ang the tinanggihang rejected bayan, people, the ang rejected tinanggihang way. daan, And may at we nawa walk in makalakad this kami sa glorious way. maluwalhating daan na ito, As Moses, gaya ni Moises. he didn't know where he Hindi was niya going. alam kung saan siya patungo. The people didn't know Hindi where they alam were ng going. mga tao kung saan sila They patungo. didn't know which way Hindi to go. nila alam kung saang They direksyon just ba sila started. tatahak. Sila po'y lumakad lang. And At Lord Panginoong God, Diyos, habang as ang this mainam na beautiful himno hymn na is ito'y being pinatutugtog, played, sa by pananampalataya faith ay we can see natatanaw that land namin ang lupain na yon sa malayo. Let Nawa it be sa just mga now oras that na ito men and ngayon, women in here ibunsod won't nawa think ng mga of what the kalalakihan at world's mga gonna kababaihan say or how dito'y they're going. hindi na nila May they isipin just kung ano ang rise sasabihin in ng their sanlibutan spirit and o kung go. paano ba sila uusad. Nawa sila'y tumindig mismo sa kanilang espiritu at umusad. Moses followed the light. Sinundan ni Moises ang liwanag at pinangunahan siya nito patungo sa lupang pangako. Hindi nga niya alam kung saan siya patungo. But he just Pero haya't lumakad lamang siya sa liwanag patungo sa lupaing yun na mas maaliwalas kaysa sa araw. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, ngayon, nang sa gayon marami sa mga narito ang makalakad sa liwanag ng kasulatan at sa pakipagbuklod ng Espiritu Santo at kalaki pang iglesia. Ang iglesia, ang panganay, ang mga bagong silang na tumanggap kay Kristo at napuspos ng Espiritu Santo na pinangunahan ng Espiritu. Naway makapaglakad kami sa pagbubuklod na ito na sama-sama sa palibot ng mga kautusan ng Diyos. Pinaglilingkuran siya sa bautismo, sa pagtalima sa kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Naway makapaglingkod kami sa kanyang utos. Magsipanatili kayo sa Jerusalem hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan mula sa itaas. Naway mapaglingkuran namin siya sa makalangit na pagpapagaling, mananalangin para sa mga may sakit. Naway mapaglingkuran namin siya sa komunyon, sa pagpuputol-putol ng tinapay na may isang puso, nagbubuklod sa palibot ng salita ng Diyos. Naway mapaglingkuran namin siya sa lahat ng kanyang makalangit na mga utos, hanggang sa ang lupain ay matanaw na. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyo pong dinggin ang aming panalangin habang itinatagubilin namin ang lahat ng ito sa iyo ngayon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, nang may kataimtiman, mahinay lang, awitin natin ang awiting ito. Ngayon, ito po'y pagsamba. Tapos na po ang mensahe. Wala pong aalis. Tumaimtim lang po. Tayo sumamba. Ang mensahe ang nagtutuwid. Ulayin nyo ngayon ang mga bagay na nagawa nyo. Kung ano ba ang dapat sana'y ginawa nyo. Kung ano ang may gawa ng kung ano kayo ngayon. Ang dahilan at hinahaturan kayo ngayon ay dahil may bagay kayong nagawa sa nakaraan. Ano nga ang bunsod nito kinabukasan? Kaya itama nyo na ngayon, at kayo'y malaya kinabukasan. Kita nyo? Kailangan nyong pumili. Paano nyo yung gagawin? Sa pananampalataya, akin na ngayong pinakakawalan ng lahat. Akin na ngayong pinakakawalan, at balang araw, ako'y dadako roon. In the sweet by
we shall meet on that beach. Just Sumamba lamang po sa Panginoon sa inyong espiritu ngayon. in the sweet by and by. We shall meet the despised church. despise Mahirap ang pinagdadaanan, hard going pero magkikita-kita tayo balang araw. to our bountiful Father. We will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow heart. With the Lord Kasama ang kakaunti na hinahamak dahil sa Panginoon. Sa pananampalataya, yan ang pinipili ko. in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, Sumamba lamang sa Kanya. I can see. Ito po'y pagsamba. By faith, I make my choice. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ako'y pumili. Nakikinita ko ang mga nasa Panginoon sa dako roon. Sina kapatid na George, kapatid na Seward, ang lahat ng mga banal. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, her dad, Howard, Ang tatay niya, si Howard, Edward, si Edward, lahat ng mga matatagal ng mga banal na kaibigan na tumahak sa daan na ito noon, matagal ng panahon. in the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet